Controversial rin ngayon, maiingay si Congressman Kiko Barzaga at saka si Congressman Leandro Leviste. So your thoughts on these two neophytes? Well, unang-una, yung dalawa kasi bata, alam mo naman yung bata, tayong lahat minsan naging bata. We're very idealistic, we want to change the world, So, yung mga bagay-bagay sa atin, we're very, very passionate about. Kapag may mga usapin, gusto nating makilahok, pag may tingin tayong mali, gusto nating baguhin. So, on the one hand, expected na maging ganyan ang pagkilos nila kasi sila yung mga bata So, meron silang, ang mindset nila, they're out there to effect change in their own ways. So, malaking bagay yun, but it's a positive dahil yung energy ng kabataan ay maganda talaga magamit. But on the other hand, ang problema lang dito, galing din sila doon sa sistema na nilalabanan nila. Lumaki sila sa ilalim, malimbawa, ng dinastiya. Silang galing sa political dynasties. So lumaki sila na yung kalakaran ay yung kalakarang tradisyonal na pamumulitika. So to a certain extent, they're also affected by that. So parang merong ambivalence to a certain extent. Parang bilang bata, gusto kong mag-ingay, gusto kong baguhin, ang dapat baguhin, gusto kong ibahin na sistema. But on the other hand, kung makikita mo yung pagkilos nila, makikita mo yung epekto pa rin na kung paano sila lumaki sa ilalim ng sistema na nilalabanan nila ngayon. So ganun ko sila nakikita kasi they're very, very idealistic. But they're not loose cannons? Would you say they're loose cannons? Or calculated yung kanilang mga moves? Or very impulsive? Sabi mo nga, parang they want to effect change or whatever. But if you were to read their moves, is it political? Is it impulsive? Are they genuine? Kumbaga, genuine? Oo, parang bugso-bugso lang. Ano ang reading mo, Attorney Ed? Well, sa tingin ko, kombinasyon, lalo na kay Congressman Barzaga, kay Congressman Miao, makikita mo talaga he is his own person. Naalala ko na interview ko ni Boy Abunda sa taping na yun, siya yung nauna. Naalala ko siya yung nauna sa taping. Maaga ako, pinakikinggan ko kung paano siya magsalita, kung gaano siya magpahayag. Marunong yung bata at naiintindihan niya yung issue at alam niya yung gusto niya sabihin. So sabi ko, itong bata na to very idealistic, he is his own person. Pero kombinasyon na rin yan kasi nung nandun siya sa limelight, ang problema din kasi sa bata, pag nabigyan mo ng ganyang klaseng responsibilidad, hindi din naman nila kayang i-handle, hindi ba? At idagdag pa yung katotohanan na kagaya ng nasabi ko, galing siya sa isang political dynasty. Si Congressman Leviste sa tingin ko mas calculated. Mas alam niya yung political repercussions of what he's doing as opposed to, let us say, Congressman Barzaga. And I would not be surprised kung si Leviste would still get advice sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga kamag-anak as regards how he should be able to go about doing what he's doing right now. Kasi nakikita mo kay Leviste kung bakit siya calculated. Alam niya yung ginagawa niya, very careful din siya. Look at the Cabral files, for example. Sa totoo lang, ang pwedeng gawin niya talaga dyan, kung nasa kanya yan, isumiti niya yan halimbawa sa kinauukulan para ma-vet, para ma-investigate, matingnan yung issue ng authentication. Kasi pag namatay na yung tao, lalo na kung mga electronic evidence, these pieces of evidence would have to pass the test of admissibility. Now that Cabral has died, dapat niya pinapasa mo agad yung mga ebidensya. Bakit? Kasi may issue ng chain in custody. Habang tumatagal sa kamay niya yan, may posibilidad na natatamper, may posibilidad na mamanipulate. Pero dahil hinahawakan niya ng matagal, tapos nagpapablind item siya, so makikita mo, very calculated din yung kanyang pagkilos. He's not actually reckless at the end of the day. He really knows what he's doing at kinakalkula niya yung ginagawa niya.